Lumabas na po yung 666 Pastor sa ML, yung kay Satan. Sa Revelation 13:18 sana po magawa ng video, Pastor. Ang dami po palang addict dito kasi nag-post po ako ng picture at ito po yung comments, napakarami at napakaraming addict po. Sabi pa nga nung isa naglalaro daw siya ng hindi tinitingnan. Ang hirap nun na hindi mo tinitingnan yung ginagawa mo. God bless sa mga taong nag-comment, sincere na nagtatanong, kasi may mga basher na ano ang point sa ating huling kapanahunan. Kasi po nakita po dito yung 666, yung mark of the beast. Yung mga satanic character ay mga nasa online games na po, or even sa mga local games. Kahit pa po nung panahon Dota, hindi lang naman kasi sa ML nakikita yung mga satanic. Pwedeng maging entrance po yan at ma-demonize lahat ng mga exposed po sa bagay na yan. Kung usapin pong spiritual, alam naman po natin na tayo hindi nakikipagbakasalaman sa mga espiritong naglaganap sa ating mundo. Sabi po ng isang komentor, tara, laro tayo Pastor, anong rank mo? Wala po akong nilalarong games pagdating po sa nagpo-promote ng satanic. Masama bang maglaro? Hindi. Tingnan lang natin kung ito ay nagpo-promote ng mga bagay na hindi para sa Diyos. Kahit hindi related doon sa end times, prophecies, anong connect daw. Diyan lang po tayo nakilala, end time prophecies. At hindi po yun sinasadya. Nagre-release pa rin ako ng doctrinal, question and answer, mga services sa church. Mahalaga po ito, lalo na doon sa mga Christian. Kasi sabi ng mga nag-comment, kahit sa mga anak ng pastor daw po, nasa pulpito nagsi-cellphone, nag-EML. Kahit yung youth leader nila, nag-EML po. Pwede nating i-justify na laro lang naman, kailangan lang ng management para hindi ka maging addict. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible, lalo na kung Christian ka? Dapat mo bang laruin o ipakita na ginagawa mo yung nagpo-promote ng mga bagay na hindi para sa Diyos? Kaya natin nagagawa maglaro ng mga satanic, maglaro ng mga violence, kasi nga, we are not in the spirit. Ang kailangan natin, mapuspos tayo. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kung lalakad tayo sa gabay ng Holy Spirit, hindi natin masasatisfy yung flesh. Ano ba yung flesh? Ang sabi ng Romans, kabaliktaran ng gusto ng Panginoon. Sabi nga nung isang kapatid natin anything that takes away concentration is considered as idolatry. Alam naman natin na kahit anong addiction ay hindi nakakabuti. Ine-neglect mo yung bagay na dapat mong gawin. Kasi nga hook ka na dyan diba? Na-demonize ka na, hindi mo lang namamalayan. Hindi lang basta sa laro, pwedeng sa sugal, pwedeng sa ibang kind ng kasalanan. Ano man yung bagay na nakakapaglayo sa atin sa Panginoon, nagbibigay ng mas marami pang atensyon kaysa sa Diyos, kaysa sa priority mo. Diba? Yun na yung masama. Isa sin, slothfulness. Ang sabi ng Proverbs chapter 21 verse 25, the desire of the lazy kills him, for his hands refuse to labor. Sabi po ng ibang nag-comment, yung pag-uugali, nababago kasi nga naglalaro ng bagay po na yan, lumalabas sa bibig, di ka naman dati pala mura, bigla ka na pamura, nakikipag-trash talker ka na, payabangan. Yun yung nagpo-promote ng bagay na yan. Kaya dapat nating iwasan. Nagiging isolated ka, imbes na mag-build ng relationship. Ang sabi ng Bible, bad companion corrupts good moral. Lalo na sa mga Christian leaders na nag-EML pa rin, even sa mga adult na, may mas maganda tayong dapat gawin. Meron tayong dapat i-priority. Tayo yung magtuturo ng mabuting halimbawa. Paano natin ituturo kung nakikita tayong addict at hook tayo dyan? Hindi masamang maglaro, sports, pero titingnan natin kung yan ba ay nakakapag-agaw na ng ating priority. Alright? Ngayon, pagdating sa usaping ML, diba, alam naman natin, may mga karakter na satanic at simbolismo. So, dapat pa ba natin itangkilikin yan? Iwasan na po natin. Salamat dun sa gustong magpatuwid. At salamat dun sa gustong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi napakarami po na simulan nakakilala sila kay Lord. Ito po yung mga kapatid natin. Ayan po. Iniwasan na talaga nila. Tinanggal na po nila. So salamat sa inyo mga kapatid. Tumutulong para enlighten yung mga kabataan. Lalo na sa mga Christian. Hindi dapat natin ine-exercise yung mga ganito. In everything, set them an example by doing what is good in your teaching. Show integrity and seriousness.
witness. Share this video. God bless po.